Ito ang ginawang pagpapasya ni D'Angelo Russell sa Lakers. Ang mga players nga ngayon ay maaari nang sumubok sa free agency at ngayon nga ay may lumabas na balita patungkol kay D'Angelo Russell kung tinanggap ba niya o tinanggihan niya ang kanyang $18.6 million na player option. At ayon nga sa ipinost ni Jake Weinbach sa X na dating Twitter, i-decline nga raw ni D'Lo ang kanyang option upang siya ay maging unrestricted free agent. Ang pangalawang stint nga ni D'Lo sa Lakers ay pinaghalong magandang paglalaro niya sa regular season at bagsak na performance sa playoffs at walang pinagkaiba iyon ngayong taon. Pagkatapos na siya ay pumirma ng 2 taong kontrata sa Lakers na nagkakahalaga ng $36 million, nagkaroon siya ng kanyang best season pagdating sa scoring. Nasa 76 games, siya ay nag-average ng 18 points sa 45% shooting niya sa field at 41.5% shooting niya sa tres. Nagkaroon din siya ng 6.3 assists, 3.1 rebounds at 0.9 steals per game. Nung siya ay nag-struggle sa kalagitnaan ng season, siya ay ibinalik sa bench kung saan siya ay nag-average ng 12.4 points at 5.4 assists sa loob ng 7 games. At nang makaharap nga nila ang Denver Nuggets sa unang round ng playoffs, inasahan ng mga fans na babawi siya sa hindi magandang paglalaro niya sa nakaraang Western Conference Finals. Nagkaroon naman siya ng ilang magandang paglalaro na siya ay nagkaroon ng 2 20-point na scoring sa 50% niyang shooting pero sadyang kinapos pa rin talaga siya. Siya ay nag-average ng 14.2 points at 4.2 assists sa 38% shooting niya sa field, 31% shooting niya sa tres at 50% shooting niya sa free throw. At ayon naman kay Jovan Buha, ang naging desisyon daw ni D'Lo na kontrahin ang kagustuhan ng Lakers na i-opt-in nito ang kanyang kontrata ay dahil sa ititrade pa rin naman daw siya ng Lakers kapag ganun ang kanyang ginawa. At sa kabila na gusto pa rin naman daw sana niyang magstay pa sa Lakers pero gusto rin daw niyang subukang makuha ang gusto niya at ang nararapat na halaga para sa kanya na maaaring ialok sa kanya ng ibang koponan. Sa kabila naman kasi ng kanyang mga naging struggles, may mga teams pa rin naman ang naghahanap ng kagaya niyang point guard na kayang umiskor. At ang isang team nga na napapabalita na nagkakaroon ng interes sa kanya ay ang team ng Orlando Magic, isang batang team na may magandang future sa kabila na sila rin ay nalaglag sa unang round ng playoffs. At napapabalita rin na ang Orlando Magic ay may higit sa $60 million na cap space na pwedeng gamitin sa off-season. At isa nga si D'Lo na pwede nilang targetin, kasunod din na Klay Thompson at Malik Monk. Sa panig naman ng Lakers, may mga katanungang may iwan sa kanila pagdating sa free agency dahil ang magiging desisyon ni D'Lo at LeBron ay ang magiging susi kung magkanong pananalapi ang magkakaroon sila na magagamit nila sa off-season. Pwede pa naman kasi na mag-usap ang Lakers at ang panig ni D'Lo at siya ay papirmahin nilang muli gamit ang kanyang bird rights. At dahil sa bagong CBA, ang Lakers nga ay papasok sa second tax apron na nagpwesto sa kanila sa mga pagbabawal sa mga paggagastusan nila sa hinaharap. Kasama sa penalty ay ang hindi na nila magagamit ang $5 million na taxpayer mid-level exemption, ang pag-send ng cash sa mga trades o ang pag-trade ng first round picks na out na ng 7 years. At para sa team na gusto nang manalo, hindi nila dapat pasukin ang mga bagay na ito. At ngayon nga na ito na ang magiging pagpapasya ni D'Lo at marami pa rin namang mga teams ang susubukang maagaw siya sa Lakers, kakailanganin ng Lakers ngayon na mas pataasin pa nila ang presyo nila para sa kanya kung gusto nila na siya ay manatili pa rin sa kanila. Pero kung kayo ang tatanungin, gusto nyo pa rin ba na magstay itong si D'Lo sa Lakers o hindi na?